Mapagpalang gabi po sa ating lahat and welcome na muli sa ating programa sa gabing ito na muli nating pag-aaralan ang devotional book na To Be Like Jesus. Sa atin pong malalaman po natin dito kung paano maging gaya ni Kristo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. So, samahan niyo po ako. It's January 1, entitled Jesus Our Pattern Depended on Prayer. Nakikita din po yan sa Desire Pages 419 and 421. Sa ating kitext sa Hebrews 5:7, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death and was heard because of his godly fear. So si Kristo po ay nung nandito siya sa lupa, habang po siya ay nananalangin sa Ama, marami siyang nasayang ng mga luha para sa kanyang panalangin. Dahil alam niya na malapit na siyang mamatay at alam niyang siya ay magsasakripisyo upang angkinin ang ating mga kasalanan. Evening is drawing on as Jesus calls to his side 3 of his disciples, Peter, James, and John, and leads them across the fields and far up a rugged path to a lonely mountainside. So, nung gabing iyon, ay si Kristo po ay nandoon sa isang mountain. Kasama niya ang 3 niyang disipulo. At pinanguluhan sila sa isang field. At sa daan na batuhin, rugged path to a lonely mountainside. Sa pagpapatuloy, the light of the setting sun still lingers on the mountain top and gilds with its fading glory the path they are traveling, but soon the light dies out from hill as well as valley. The sun disappears behind the western horizon, and the solitary travelers are wrapped in the darkness of night. So, during sa araw na ito, during sa time na yan na nasa bundok ang ating Panginoon, ay alam natin na buong gabi siya nanalangin sa Ama at ipinakita niya sa kanyang sarili na siya ay mahina. Siya ay nangangailangan ng tulong ng kanyang Ama. At ang kaluwalhatian ng Ama ay nasa sa kanya at patuloy itong nawawala nung siya ay dumaan sa isang mahirap na daanan. But soon the light dies out from hill as well as valley. Namatay ang ilaw. The sun disappears behind the western horizon. At sa kinalaunan, sa kanyang paghihirap, dumapit sa kanya ang napakadilim na gabi. Sa pagpapatuloy po, presently Christ tells them that they are now to go no farther. Stepping a little aside from them, the man of sorrows pours out his supplications with strong crying and tears. He prays for strength to endure the test in behalf of humanity. He must himself gain a fresh hold on omnipotence, for only thus can he contemplate the future. And he pours out his heart longings for his disciples, that in the hour of the power of darkness, their faith may not fail. So, nakikita natin dito kung paano humihingi ang ating Panginoong Hesus ng kalakasan sa kanyang Ama, na patuloy niyang dinadalangin, na bigyan siya ng kalakasan, na mapanagumpayan niya ang mga kahinaan na kanyang pinapasan in behalf sa ating mga tao. Lahat kasi ng ating mga kasalanan ay iniako ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, nakakalungkot isipin sa sarili natin, na tayong mga makasalanan, tayo sana yung mapaparusahan. Pero dahil kay Kristo, inako niya ang kaparusahan na sana sa atin. Ito po yung dakilang pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya na-realize ko sa sarili ko na napakamakasalanan ko. The more kong tinitingnan ang sakripisyo ni Kristo, the more kong nakikita ang sarili kong napakadumi at hindi karapat-dapat. The more akong nagugutom at nauuhaw sa katwiran ng Panginoon. Na ang kanyang puso
ay naglulonging para sa kanyang mga disipulo, para ang mga disipulo niya ay makaahon din, ay makapanagumpay din gaya ng ating Panginoong Hesus. At first, the disciples unite their prayers with his in sincere devotion, but after a time they are overcome with weariness, and even while trying to retain their interest in the scene, they fall asleep. Jesus has told them of his sufferings. He has taken them with him, that they might unite with him in prayer. Even now, he is praying for them. So, during sa prayer ni Jesus Christ, nung nandito siya sa lupa, ang kasakasama niyang mga disipulo ay nakatulog. Kaya, humihiling ang ating Panginoon na sanang samahan siya sa kanyang panalangin in behalf sa mga taong makasalanan. Tayo ay nagsakripisyo po si Kristo para sa atin. Wag na wag po nating sasayangin ang mga pagkakataon na niligtas tayo ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon na magdadanas man siya ng kahirapan, kaya patuloy siyang humihingi ng kalakasan sa kanyang Ama sa langit. Tayo din mga kapatid, kung dumadanas man tayo ng mga sufferings like Jesus' sufferings, kailangan po tayong humiling ng kalakasan sa ating Panginoon, gaya ni Kristo na nakapanagumpay siya. Sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya na hahawak sa mga pangako. Kahit ngayon, sabi diyan, even now, He is praying for them. Hanggang ngayon mga kapatid, nananalangin ang ating Panginoong Hesus in behalf sa atin. Paano po ba tayo, o ano ba yung ginagawa natin? Paano ba natin ipinapakita yung karunungan at katwiran ng Panginoong Hesus sa atin? Minsan sa sarili ko mga kapatid, napakadami kong kasalanan na kahit nasa gawain tayo ng Panginoon, pero hindi tayo titigilan ng kaaway hanggang manghina tayo. The Savior has seen the gloom of His disciples and has longed to lighten their grief by an assurance that their faith has not been in vain. So ang ating tagapagligtas, kinakiusap niya, kinakausap niya ang mga disipulo na huwag kayong mangamba. Tayo din mga kapatid, nakikiusap ang ating Panginoong Hesus ngayon na huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil darating din ang oras na magliliwanag din ang kanyang katwiran sa atin. Sa kabila ng ating kahirapan, ang ating pananampalataya ay kakapit. Kung feel mo sa sarili mo na napakamakasalanan mo, mas doon mo kinakailangan ng tagapagligtas. Now, the burden of his prayer is that they may be given a manifestation of the glory he had with the Father before the world was, that his kingdom may be revealed to human eyes, and that his disciples may reveal or may be strengthened to behold it. So tayo mga kapatid, mga disipulo din ni Kristo noon, ay kinakausap ng Panginoon na panghawakan nyo ang walang katapusang kaluwalhatian ng Diyos na ipagkakaloob sa inyo, na hindi maibigay ng sanlibutan ito, na ang kanyang kaharian ay hindi marireveal sa mga mata ng tao, kundi sa mata ng pananampalataya. Kaya kinakailangan tayong humawak sa pananampalatayang ito. Dahil ang pananampalataya lamang ang ating tanging sandata, ang ating tanging kamay para mapanghawakan ang mga pangako ng Panginoon. He pleads that they may witness a manifestation of His divinity that will comfort them in the hour of His supreme agony, with the knowledge that He is of authority, the Son of God, and that His shameful full death is a part of the plan of redemption. Pinaintindi ni Kristo sa kanyang mga disipulo na ang kanyang sakripisyo ay sumisimbolo ng kaligtasan ng sangkatauhan. Ang nakakahiyang kamatayan ay isang parte ng plano ng pagtubos. Kaya tayo mismo mga kapatid sa sarili natin, huwag nating sasayangin ang pagkakataon na pwede pa tayong maglingkod sa Kanya. Nang lahat ng ating mga pagkakamali ay pwede pang mabago. Humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan, pagsisisihan natin ito. At sa tulong ng kanyang biyaya, ay atin po itong mapapanagumpayan. His prayer is heard while he is bowed in lowliness upon the stony ground. Suddenly the heavens open, the golden gates of the city of God are thrown wide, and holy radiance descends upon the mount, enshrouding the Savior's form. Divinity from within flashed through humanity, and meets the glory coming from above, arising from his prostrate position,
Christ stands in godlike majesty. The soul agony is gone. His countenance now shines as the sun, and his garments are white as the light. Yung kanyang panalangin ay narinig. At habang siya ay nananalangin sa Panginoon, sa kanyang Ama, siya ay nagluhod sa batong lupa. Ang langit ay nagbukas at nang ipakita sa kanya ang gintong gate ng City of God. Nandun yung trono ng Diyos, ipinakita sa kanya. At ang kaluwalhatian at ang kabanalan ng ating Panginoon ay sumasa kanya, upang ang kabanalan at sangkatauhan, kapag ito ay nakipag-unite, patuloy nating mapapanagumpayan ito. At patuloy na makikita ang kaluwalhatian ng ating Panginoon sa buhay ng tao kung atin po itong sasamahan ng kabanalan ng buhay. Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral sa gabing ito, nawa, marami po tayong natutunan na kung ano yung buhay ni Kristo sa mundong ito. Gayahin natin siya dahil siya ang ating best example. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi.